ano po ba yung tinitingnan natin pag bumibili po tayo ng mga food items? Di mo ba ang tinitingnan po kaagad natin ang itong mga tinatawag na expiration date. So ito po, nakasulat po dyan ay used by. So sometimes po expiration date, used by, or kaya consumed by. So yun po yung mga nakasulat. Pero alam niyo po ba na ito po mga expiration date, ibig sabihin yan, di ba, na hindi po natin pwede i-consume yung mga pagkain na yan pagdating po ng time na talaga sila po ay mamamatay. Nakasulat po dito. Like katulad nito, nakasulat October 18. Ibig po sabihin na itong produkto na ito ay pwede lang po siyang kainin hanggang October 18. Pero alam niyo po ba na hindi po yan totoo? So hindi po ibig sabihin na pag yung pagkain po ay nag-expire na, ay hindi na po pwedeng kainin. Kasi katulad na lang halimbawa po ng asin, may expiration date po pa yung asin. Diba? Kahit millennia po yan na hindi po yan nasisira, pero makikita po natin kahit asin po, may expiration date po yan. So katulad po nito mga canned goods, paano po ba natin alam na hindi na siya pwedeng kainin? Unang-una po, pag yung canned goods mo ay lumulobo na yung lata, o kaya may dent, o kaya ikinakalawang na, yun hindi po pwedeng kainin. Pero most of the time, kahit na po lampas po ito sa expiration date, ay pwede po itong kainin. So pag sa mga karne, paano po natin alam na fresh po yan? Siyempre titingnan po natin yung mga kulay po nila. So katulad nito, ito fresh po yan. At pag iba na yung kulay, greenish, hindi na po fresh yan. Siyempre pag parang naglalaway-laway na po yan, hindi na rin po fresh yan. Siyempre, pag nangangamoy na, hindi na rin po fresh. Nandito po ako sa aking pantry at titingnan po natin yung mga pagkain po na expired na at dapat na nga daw pong itapon dahil hindi na pwedeng kainin. May nakita po ako. Itong munggo po, ayan, expired na po siya noong May 2025. Tapos itong spaghetti noodles po, expired na din. Ayan po, September 2025. So just imagine po, kung tayo po ay takot na takot kumain dahil nakasulat nga nito ay expired na at ayaw na po natin kainin dahil akala po natin ay sira na, eh di ang dami po talaga nating tinatapon na pagkain taon-taon, bilyon po ang halaga ng pagkain na tinatapon po natin taon-taon dahil lang dyan po sa expiration date. So yung expiration date po, ay naimbento lang po yan nung 70s. Dahil po yung mga consumer po ang humingi niyan dahil gusto po nilang makita na yung mga produce nila na kinakain ay fresh daw. At yung mga nakalagay po na expiration date ay hinulaan lang po yan. Kasi nga, gusto sana nilang gumawa talaga ng national system kung ano yung mga expiration date ng mga pagkain. Kaso, iba-ibang pagkain po, iba-iba po talaga ang expiration date. Siyempre, yung mga beans po, medyo matagal talaga yung lifespan ng mga beans, di po ba? Asin, hindi po yan nag-expire. Ang problema po, yung mga babatas, hindi po sila nagkakaisa. Kaya wala po talagang nagawang sistema patungkol po dito sa expiration date. Ang ginawa po nila, hinulaan na lang po. Nilagyan na lang po nila kung ano katagal, ilang years ba yan mag-expire. At syempre, dahil tayo po ay mahilig po tayong sumunod sa batas ng ibang bansa, noong 1982 ay naipasa naman yung bill na yan patungkol sa expiration date. Kaya ngayon, yung mga grocery o kaya yung mga manufacturing plant ay binibenta po yung kanilang expired na products. Ang laki po ng multa. Kaya nangyayari po ay natatapon po yung mga pagkain na yan. Just imagine 40% ng ating mga pagkain po ay napupunta lang po sa mga landfills, natatapon lang po sila. May mga pagkain po talaga na kailangan lagyan na expiration dates, especially yung mga pagkain po na binibigay po natin sa babies tulad na lang ng mga gatas. Pero yung iba, paano pa ba natin malaman kung expired na o hindi yung mga pagkain? Siyempre, titingnan natin, katulad nito. Titingnan natin kung talaga expired na kasi katulad nito. O kita naman natin, no? Hindi naman talaga expired yan. Kasi wala naman tayo nakitang mold sa loob. Wala naman pong nasira sa loob. So, kaya po,
Para malaman natin kung expired, tingnan po natin, amuyin po natin yan, lasahan po natin. Kasi gaya-gaya po, tumaya po talaga ang Pilipinas, no? Sana sumunod tayo sa California na iba na rin yung paglagay ng expiration date. Para hindi na po tayo tapon po ng ating mga pagkain.